Naku, lagot na. Kongreso Korte sa hatol kay Kong Barbie. Naisahan na mga DDS at VP Sara sa SC. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Barbers, una! At mga kakampi niya, nagpapanik na. Ayun. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Ayan, syempre supportahan natin yan, ipagpatuloy natin. Ay, kasi kayo malakas lang ang loob nyo. Pag dyan sa teritoryo nyo, pag hindi ninyo kayang takutin, hindi nyo kayang suhulan, gaya ng korte, ay, hirap na kayo. Simulan natin ito. Yung unang-una, yung pinakamalinis na congressman at pinakamatapang na congressman, si Barbers. Pakinggan natin. Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya ng mga social media vlogger sa programang Sinungaling! Hindi daw niya kinagulat pero ang reaction niya kakaiba. Ikaw, Barbers, napakasinungaling mo talaga. At the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang yan nalaman ang naturang kaso. Ay, kahapon nalaman. Pero merong balita kumakalat sa Facebook, hindi ko nasasabihin, pero kung sino nagsabi nito, pinaimbestigahan mo pa raw kung totoo ba yung bali-balita na ikaw nga idinimanda ng libel. Hindi, tsaka ito, kay Barbers kasi, napaghalata naman kasi mga DDS lang yung pinapatawag nila sa Kongreso. 'Di ba? Kung pinapatawag lang nila yon para sa fake news, ganon-ganon, gusto lang nilang gumawa ng batas laban sa fake news, ganyan. Hindi lang dapat yung mga DDS vloggers ang pinapatawag mo. 'Di ba? Kasi kahit sa kabilang mga vloggers, meron din naman. Sa ibang mga vloggers din na politiko, meron din naman. 'Di ba? Meron din namang mga taliwas do sa binabalita na medyo mga topic ng konti. May mga issues din naman silang nilalabas. Hindi lang dapat mga DDS ang naiipit dito, ang tinatawag dyan. 'Di ba? Para maging fair. Yan ang problema sa inyo. Kung ano yung mga kontak lang ng mga Duterte, kung ano yung malapit lang sa kanila, kahit tagapagtanggol ng mga Duterte, talagang yun. Basta may connection sa Duterte, is yun ang pinupunteriya nyo dyan sa Congress. Kaya tuloy nasasabihan kayo na wala kayong pagiging fair. 'Di ba? Hindi kayo nagiging transparent. Kasi kung transparent kayo, hindi lang sila yung makikita nyo Dahil gusto nyo palang gumawa lang ng batas. 'Di ba? Tungkol sa mga fake news. 'Di ba? Hindi lang dapat sa kanila kayo humingi ng opinion o kahit na ano. Dapat pati yung mga Marcos vloggers, DDS vloggers, Dilawan vloggers, Pinklawan vloggers, lahat yung pinapatawag mo. 'Di ba? Hindi lang yung mga yan. So, ibig sabihin, kapag yan lang ang pinapatawag mo, meron kayong ibang ibig sabihin. Meron kayong ibang agenda. Diba? Kung, halatang-halata itong mama na ito, natatakot na Kasi bakit? Kung bagat sa isang isda, matapang sila kasi nasa dagat. Di ba? Nakita na kayo ng isda, ng pating, matapang sa dagat. Oo. Pag nilagay mo sa lupa, wala na. Yun Ang lakas nila patawag yung mga leon. Oy, kayo mga leon, dito kayo sa dagat. Dito tayo. Patunayan ninyo, tapang ninyo, may pagganong-ganong pa itong mga congressman. Ngayon, idinimanda. Idinimanda ng leon. Sabi niya, hindi. Dito tayo mag-usap. Sa ibang lugar, hindi sa dagat, hindi sa lupa. Saan? Dito tayo sa bundok. Naku, patay sila lalo. Kasi bakit? Hindi nila teritoryo yung bundok. Hindi nila kayang lagyan yung korte. Hindi nila kayang takutin yung korte. Hindi sa ilalim nila ang korte. Ito mahirap dito. Hindi, tsaka mahirap naman kasi kapag nagpunta ka dyan sa Kongreso, alam naman natin kung ano yung ginagawa nila sa mga iniimbestigahan nila, sa mga kinakausap nila. Nandiyan nga yung pagkakataon na hindi nila binibigyan ng pagkakataong magsalita yung kinakausap nila. Minsan nagpapaliwanag pa lang, medyo pag may narinig silang hindi maganda, babarawin na nila, pagtutulong-tulungan na nila. Hindi na nga pinapatapos magsalita 'Di ba? Marami pang bawal.
O, paano makakapagpaliwanag yung mga ipapatawag nyo dyan kung ganyan kayo makitungo dun sa mga taong kinakausap ninyo dyan sa Kongreso? 'Di ba? Parang hindi nyo sila binibigyan ng pagkakataong magsalita. Tapos sabihin nyo, hindi, bibigyan namin ng pagkakataon. Sa mga Duterte pa lang, parang hindi namin nadidinig na nabibigyan sila ng pagkakataong magsalita dyan. 'Di ba? Ng patawag Kaya kasi. hindi rin natin masisisi yung mga DDS vloggers na ganyan, na hindi sila humarap. 'Di ba? No, may punto rin na tama sila kasi yung sinasabi ko nga kanina, kung gusto nyo lang silang hinga ng mga opinion o ganyan-ganyan tungkol sa mga fake news na yan, hindi lang dapat sila yung pinapatawag ninyo. In aid of legislation, nambibintang ka agad. Yes. Ngayon, panik-panik ka. Siyempre, hindi mo aaminin. Pero tingnan nyo sagutan nito. Halatang natakot. Ang mundo nga naman umiikot, oh. Kasama naman yan siyempre takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan in fact, ang kanilang basis for filing a libel case against me is a pure harassment. Nako, siya parang may pure harassment. Kakaiba talaga to si Barbers. Di ba? Siyempre takot. Alam mo ko ako? Sus, takot. Takot humarap sa inyo. Ang tanong, bibigyan nyo ba sila ng pagkakataong magsalita? Baka mamaya pag hindi nyo nagustuhan yung mga sasabihin nila sa inyo, yung mga isasagot nila sa inyo, baka mamaya contempt ang ipanglaban ninyo. 'Di ba? Kaya kung may mga usapin kayong ganyan, mas maganda sa korte na lang. Sa gitna kayo magkita. Bakit pupunta sila sa teritoryo mo kung ikaw ayaw mong magpunta sa teritoryo nila? 'Di ba? Mas maganda kung sa gitna na lang para wala ng issue. 'Di ba? Total, sila naman yung nag-aaya sa iyo. 'Di ba? Inaaya ka nila. Doon kayo sa gitna. Siyempre, Barbers, matapang 'yan, no? Matapang yung apelyido na yan. Napanood natin yung pelikula niyan. Si Philip Salvador pa gumanap niyan. 'Di ba? So dapat ipakita mo doon, no? Kung gaano katapang na inaaya ka nila. 'Di ba? Hindi mo kasi masasabi na natatakot silang humarap sa inyo no? Nagsisigurado lang sila kasi sigurado, alam naman nila, nakikita naman nila kung ano yung ginagawa niyo diyan sa Congress kapag humaharap sa inyo. 'Di ba? Papapasukin nyo sa kuweba tapos diyan na sila isasara. 'Di ba? Lalamunin na sila ng mga leyon. Kaya hindi sila basta-basta mapapaano sa bitag. Tandaan nyo, yung mga agila matatalino yan, hindi basta-basta nahuhuli yan. Kahit nga baril-barilin mo sa area yan, hindi mo matatamaan basta-basta yan. 'Di ba? Ganyan katalino yung agila. 'Di ba? So, kayo kung inaaya kayo ng ganyan, inaaya ka ng ganyan, doon kayo sa gitna. 'Di ba? Gusto mo silang makausap, gusto ko nilang makausap, gusto nyo magreklamuhan, doon kayo sa gitna. Doon kayo sa korte para mas matapos na yung usapan, mas maganda. Kunwari ako si Barbers, ha? Kung ako talaga hindi takot at ako congressman, tapos ganon, hindi na ako magre-react ng ganon. Sasabihin ko lang, sige, see you in court. Yun yung sinasabi ko. Haharap at haharap ka kung wala kang kinatatakutan. 'Di ba? Hindi mo kasi pwedeng sisihin yung mga vloggers na sasabihin na tatakot sila. Hindi yun. Siyempre, lahat ng tao naninigurado lang. Dahil nga sinasabi ko nga, nakikita nila yung ginagawa niyo dyan sa Kongreso. Parang ikaw, no? Naninigurado ka lang din siguro, kaya ayaw mo ding humarap. 'Di ba? Kaya yung sinasabi ni Coach Oli, kung siya yung nasa lugar mo, kung ganyan-ganyan, o sige, kung matapang ako, talagang pupunta ako ron, sisipot ako ron. 'Di ba? Bakit? Alam mo marami kang ebidensya. Alam mo, dapat mo lang talagang ipatawag itong mga vloggers na ito. Pero the fact na, alam mo, ito ay pure harassment sa vloggers. Yes. Pagdating sa korte, paano mo ipapaliwanag? Sa korte, hindi pwedeng pasigaw-sigaw. Sa korte, wala kayong immunity. Nagkamali ito. Sinabi niya sa media. Hindi doon sa kung saan meron silang immunity. Meron kasing lugar na pwede silang magsalita na hindi sila pwede i-demanda. Nagsalita sa press con sa media na pinagbintangan yung mga vloggers ng pogo vloggers saka mga narco vloggers. Tulad niyan, may kaso ka. 'Di ba? Pambibintang yun. Pogo vloggers, narco vloggers, yung mga vloggers na yun. Nagpunto ka ng ganun. So may karapatan din silang magreklamo sa iyo. Kasi kung wala namang katotohanan yan, magrereklamo sila sa iyo. Ngayon, kung meron kang ebidensya talaga na masasabi na talagang narco-pogo vloggers sila, ilabas mo. Dalin mo sa korte, ipakita mo. 'Di ba? Siguro doon naman mismo
kayang-kaya mong gawin yun kung meron ka talagang ebidensya na tunay. Kasi kung may hawak kang malakas na ebidensya, kahit saan ka dalin eh. Kahit saan ka pumunta, kahit saan ka ayain, matapang kang haharap sa kanila. Ang problema, nasaan yung ebidensya mo? Ba't natatakot ka? Ba't parang ikaw tuloy yung lumalabas na ganun? Na natatakot? Na-libel siya ngayon. Doon ka magpaliwanag sa korte. Sa barangay ka, chief. Di ba yan ang sinasabi ko? As early as now, kailangan na po, agresibo na po ang Team Duterte. Hindi na pwede, tayo na lang lagi ng tayo pinapatawag. Atake rin tayo. Hindi po pwede. Kung talaga tayo tama, mga may leon, punto. at tayo pupunta dyan sa dagat, yayariin talaga tayo ng mga yan. Isipin mo si Paduano. Police General, pinakukulong. Yung convicted child abuser, nagpapakulong pa. Teritoryo nila eh. Kaya nga anong hamon ni Topacio, oy, ikaw Dan Fernandez, magsalita ka. Ikaw yung mga Congress, magsalita kayo. Huwag dyan na mayroon kayong immunity. Harapin nyo ako kung saan kayo walang... Matapang to mga to may immunity. Kumbaga, syempre, parang home court nila yan. Kabisado nila yung ring dyan eh. Diba? Kaya nga sinasabi ko kanina, mas maganda dun sa gitna. Diba? Pareho kayong mga pa. Diba? Ganun lang yan. Kung wala kayong kinatatakot, kasi yung mga vloggers, handa namang humarap sa korte. Diba? Haharapin ka nila. Hindi sila natatakot sa iyo kasi yung sinasabi ni Barbers, natatakot silang humarap sa inyo. Natatakot humarap yung mga DDS vloggers kay Barbers diyan sa Kongreso. Hindi sila natatakot sa inyo. 'Di ba? Kumbaga, nagkakaroon lang sila ng siguraduhan. Pero kita nyo naman, inaaya nila kayo sa korte kayo magharap. Kasi kung natatakot yung mga DDS vloggers sa inyo diyan sa Kongreso, hindi para magsampa pa sila ng kaso sa inyo. Hindi para ayain nila kayo dyan sa korte. Diba? Kaya yung sinasabi kasi ni Barbers na natatakot, malabo yun. Kasi uulitin ko, inaaya ka nila eh. Dito tayo sa korte, dito tayo sa korte. Diba? So wala tayong nakikitang takot dun. Diba? Ang takot kasi dapat nagtago na isa-isa yung mga vlogger na yan. Hindi na nagpakita sa iyo yan. Ng ibang bansa na yan. Nagprobinsya na yan. Diba? Baka naghukay na sa ilalim ng lupa yan, gumawa na ng bahay doon para hindi nyo makita. Kaso hindi eh. Nagpapakita sila sa inyo. Handa silang humarap sa inyo. Kung may katanungan ka, handa rin nilang sagutin. Diba? Kaso hindi dyan sa teritoryo nyo. Kasi alam nila yung mangyayari. Hindi naman kasi siguro bulag yung mga DDS vloggers, no? Para hindi nila mapanood o makita yung mga ginagawa nyo dyan sa Kongreso. Diba? Kaya kung ako sa'yo, Barbers, pumayag ka na. Diba? Hindi naman sa pinagtatanggol ko sila kasi nakikitaan ko sila ng punto eh. Kumbaga doon sa mga matatapang, may baril kasi. Pag hinamo mo suntukan, wala na. Diba? Ganyan itong mga ito. Case, no? Para lang mahinto yung investigation at yung committee hearings ng TRICOM. Ako ito. Paano mahinto? Hindi naman pwedeng kayo lang ang magagaganyan, magsasampa sa kanila. Siyempre may nakita din naman sila sa inyo, o sa'yo na ground, para sampahan ka rin nila ng kaso. 'Di ba? Kasi ganun din ang ginagawa mo sa kanila. So ibabalik nila kung ano yung ginagawa mo. Pero yung ginagawa mo, yung ginagawa nila is meron silang pruweba. Mali ka ron ng explanation, Barbers. Alam mo, hindi mo pwedeng tawaging naduwag yung mga vloggers na nagdemanda. Hindi po ako kasama dun sa nagdemanda. Excuse me po. Pero para sa akin, hindi mo sila pwedeng tawaging natakot. Patas nga sila eh. Yes. Buti kung hinamo kanila doon sa kanilang channel, dito tayo mag-usap sa channel ko. Hindi naman ganun eh. Sa korte. Sa korte. Dapat nga kayo. Barbers, kung kayo may ebidensya. At saka lahat naman sila haharap doon. 'Di ba? Hindi lang naman isa o dalawang tao ang kakaharapin mo. Doon sa mga nilabas yung pangalan na gusto nyo makaharap o makausap, yung iba, karamihan nandoon. 'Di ba? Na kami ay narco vloggers. Anong ibig sabihin ng narco vloggers? Pogo vloggers. Kami ay sumusuporta sa mga, ang pera namin ay galing sa drug lords. Ang pera namin ay galing sa pogo. Ang pera namin ay galing sa sugal. Kung may ebidensya kayong ganun, dapat nyo hindi kayo nagsasalita. Dalhin dapat nyo. dinimanda nyo na kami. Kasi mas malaki pa nanagutan namin sa taong bayan. Kasi kung nakikita nilang merong kasalanan yung mga vloggers na ganyan,
'Di ba? Hindi naman kayo pwedeng magdesisyon eh. Diyan sa Kongreso, yung kayo ang gagawa ng ng pagkilos para yung mga vloggers na isa mang ibinibintang nyo sa kanila. 'Di ba dapat sa korte niyo pinag-uusapan yan, dapat dinidemanda nyo nga sila, sabi nga ni Coach Oli. Tama 'yun. 'Di ba? Idemanda nyo kung meron kayong sapat na ebidensya, kung matibay yan. Kasi malaking paratang din 'yan. 'Di ba? Paninirang po, kasalanan, kumbaga malaking kasalanan 'yan, paninira sa kanila 'yan eh. Na tumatanggap sila ng ganung pera sa mga ganung bagay. 'Di ba? Is mali din 'yun. Sa yung in aid of legislation ninyo. Kasi pag sila nagpaimbita, wala naman silang karapatang manghusga sa vloggers. Ang naaayon sa batas, mag-iimbita lang sila ng resource person para makagawa sila ng batas. Ang problema sa mga ito, inaabuso ang kapangyarihan. Mang-iimbita tapos ng resource person tapos sisigaw-sigawan nila doon. Yun, 'di ba? Gaya ng sinabi ni Coach Oli, nag-iimbita kayo ng mga resource person tapos sinisigaw-sigawan nyo lang. 'Di ba? Ganun yung naiisip nila sa inyo, barbers. 'Di ba? Kapag nag-imbita kayo diyan ng mga resource person, yung mga kakausaping DDS vloggers, alam na nila yung gagawin ninyo. Kahit sabihin yung kakausapin nyo lang sila about sa mga ganyan-ganyan, hindi sila basta-basta naniniwala. Sinasabi ko nga kanina, ang agila napakatalinong ibon niyan. Hindi mo basta-basta mauuto ang mga agila. Tandaan mo yan. Ang hirap nga hulihin ng agila eh. 'Di ba? Hindi naman katulad yan ng mga lovebirds, yung mga maya na madali mong hulihin. 'Di ba? Hindi naman mga kakaning itik lang yung mga yan. Ngayon nagugulat ka kasi kumikilos sila ng ganyan. 'Di ba? Standing sila doon, ihaharas sa mga vloggers. Dapat nga natutuwa kayo. Dapat nga nagdidemanda kayo sa mga vloggers na yan. Yes. Kasi malaking kaso yung sinasabi niya. Kung sa tingin ninyo may ebidensya kayo na ang pera nila. Tama. Ako tingin ko'y kasama dyan eh. Oo. Kung ang pera namin galing sa drugs at galing sa sugal. But we will challenge you. You and your Quadcom team to drug test. Hindi kami, ang pera namin hindi galing sa droga. Hindi kami adik. Sasabihin namin sa iyo ng tapat. Walang malapit na vlogger kay PRRD na may bahid droga. Gusto nyo na lang para ganito matapos na usapan. 'Di ba? Ibinibintang ni barbers na gano'n sa mga vloggers. Mas maganda yung mga DDS vloggers lahat magpa-drug test. 'Di ba? Ngayon kapag lumabas na negative ang mga DDS vloggers, yari ka lalo, barbers. 'Di ba? Is mapapahiya ka sa binibintang mo sa mga DDS vloggers na tumatanggap sila sa mga drug lord ng pera. 'Di ba? Unang puntos na 'yon. Unang sablay mo na 'yon. 'Di ba? Mas maganda pag sinampal nila sa iyo yung ganyan na kami mga ganito kami, negative kami, paano ba 'yan? Sino ba mapapahiya? Ikaw. 'Di ba? Kaya kung ikaw magbibitaw ka ng salita, syempre medya-medya ka lang din. Kung nagiging mainit ang ulo mo sa kanila dahil may mga issue sila na ibinibintang sa iyo o meron mang sinasabi sa iyo, dapat ipaliwanag mo. Kung inosente ka doon sa ibinibintang o sinasabi nila sa iyo, ipaliwanag mo. Hindi yung galit ang pinapairal mo. 'Di ba? Ika nga talo ang pikon. 'Di ba? Ganun 'yan. Matapang po kami dyan. Anytime, magkahamunan, drug test tayong lahat. Yun, yung sinasabi ko nga kanina, di ba? Alam mo kung ba't ganyan ang sagot mo? Handa sila. Wala kayong drug ebidensya. test. Pagdating sa korte, hindi yung title mo hahanapin. Hindi yung lakas ng sigaw mo, o lakas ng sigaw ni Paduano, o lakas ng sigaw ng mga kakampi mo. Hindi ka pwedeng tumago sa kakampi mo. Walang lakasan ng sigaw doon. Yes. Ang labanan sa korte, ebidensya. Yes. That's right. Hindi yung posisyon mo. Yes. Hindi pwedeng sabi, ay! Congressman ako. Hindi. Patingin ng ebidensya. Asan ang ebidensya mo na kami ay narco-vloggers? Hindi ka pwedeng tatago kay Paduano. Hindi po pwede yun. Ang hihingin sa'yo ng ebidensya mo. Hindi po pwedeng magsasalita para sa'yo si Paduano. Hindi pwedeng magsasalita para sa'yo si Ortega. Ebidensya. Ebidensya. Kaya po takot itong mga ito sa korte. Iba na labanan dun. Hindi sila congressman dun.
Pinabulaanan din ni Barbers na may pinangalanan siya sa mga vlogger. Tinawag ko raw silang narco-vloggers at saka pogo-vloggers. Totoo. Meron akong statement doon sa aking privilege speech na these vloggers who continuously throw fake news or peddle fake news against the government, against anybody in government, seems to be funded by these pogo vloggers and these narco vloggers. Ayun, inamin niya. Inamin mo na ganyan. Okay, itong mga vloggers na ito, hindi ko pinangalanan. Oo, tinawag ko silang narco vloggers at itong mga nagfi-fake news na ito, tinawag ko silang pogo vloggers. Hindi mo pinangalanan, pero inimbita mo. May pangalan po yung Oo, tama si Coach Oli doon. Hindi mo sila pinangalanan, pero lumabas yung listahan kung sino-sino sila. 'Di ba? So parang binanggit nyo din sila. Parang kasangkot din sila doon sa sinasabi mo. 'Di ba? Kasi iba yung sinasabi lang na hindi pinapangalanan doon sa nakalista talaga na pinapatawag. 'Di ba? Pwede mo silang tirahin ng ganyan eh. Sa interview mo, nagsalita ka, narco vloggers, tumatanggap sila ng mga ganyan. Sa mga illegal na paraan, yung mga DDS vloggers, ganyan, sinasabi mo. 'Di ba? Kung hindi mo sila pinapatawag, sadyang pinaringgan mo lang sila. Kaso ang problema, pinatawag mo sila at nandudoon yung mga pangalan nila. So ang ibig sabihin nun, kung sino yung mga nakalista doon sa listahan na yon, sila yung pinupunto mo sa sinasabi mo. Tama ba ako? Mali? Mali o tama? imbitasyon. Yung imbitasyon lumabas sa media, may pangalan. Oo. Hindi mo binanggit galing sa bunganga mo. Pero meron kayong pinadalahan. Kompleto pa nga yung pangalan nila, pati apelyido eh. Di ba? Inimbita. So sino pa yung inimbita mo? Eh di ba sabi mo yung mga iniimbitahan mo ay seems to be pogo vloggers? Oo. Narco vloggers? Huwag ka sa media magpaliwanag. Parang ganun ang mangyayari dun eh. Sa korte ka magpaliwanag. Eh ang problema kasi hahanap na naman tayo ng kakampi. Ako napakalaki ng tiwala ko sa korte. Hindi niya kaya. Kaya nga maganda ngayon yung pinapakita ng korte. 'Di ba? Ito yung napatunayan natin na hindi natutulog ang katarungan. Kaya nga 'di ba, ayaw nilang litisin dito si PRRD tungkol diyan sa ano ba 'to? Doon sa war on drugs niya. 'Di ba? Ayaw nila dito litisin sa Pilipinas. Kasi alam nila mangyayari, alam nila magiging resulta eh. Kaya doon nila pinaparating sa ICC. Gusto nila doon gawin. 'Di ba? Hindi dito. Doon kayo magpaliwanag. Binubuo ngayon sa Kamara ang isang panukalang batas na layong magka-framework para magkaroon ng batas laban sa fake news. Pero matatandaang hindi dumalo ang ilang social media influencers at dumulog sa Korte Suprema. Hindi dapat lang ako ha. Hindi talaga sila Tama dapat tumulog dyan. Hindi naman nag-aantay ng sagot itong mga hipokritong mga congressman na ito. Nag-aantay lang sila ng sisigawan. Sagot ang gusto niyan. Gusto niyan harasin kayo, huminto na kayo ng kakabana. Kung tingin ninyo fake news kami, i-demandan nyo. Ayun, syempre natunghayan natin ang video na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan nyo ang boses na yon. No? Syempre binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Ayan, kaya syempre credits. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.